Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Yan ang gusto natin Yan. malaman. Nasa linya natin si Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer. Yusek Claire, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Yes, good morning, Weng. Good morning, Joel. Sa lahat po na nakikinig at nanonood sa inyong programa, good morning po. Alright, ma'am. May dalawang pakay kami sa inyo. Yung unang pakay namin, yung kahapon kasi na interview namin si Congressman Chanco. Sabi ho niya, kailangan patunayan ng Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa flood control. Ang impression kasi, hindi ho sapat yung narrative na si Pangulong Bongbong ang nagbulgar ng anomalya para sabihin na wala siyang kinalaman dito. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito, ma'am? Anong ibig niya sabihin na walang kinalaman? Hindi, ang sinasabi po niya, nakukulangan siya. Parang sinasabi niya na dapat patunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa flood control scandal, sa flood control anomaly. Na very general kasi siya, Joel, no? Very general yung wala siyang kinalaman. In what way? Mm-hmm. So, gusto ko malaman in what way? Kasi, as far as the President is concerned, sinagot niya na to. Madalas. Lalong-lalo na sa huli na kapihan dito sa Canada. Sabi niya, kung racket niya ito, bakit niya pa sisimulan? Hindi niya sisirain kung racket niya man ito, kung ito pinagkakakitaan, bakit kailangan niya pang ibunyag sa lahat ng tao kung mahuhulit lang kung mayroon siyang kinalaman. So I just want to know ano yung konteksto ng kung wala siyang kinalaman sa flood control mess. Ang sinasabi po ni Congressman Chanco kahapon, Yusek Claire, ay nakukulangan siya dahil kulang yung salita lang, dapat may gawa daw, ma'am. Okay. Yes. Yun ang hinahanap niya na anong pwede pang gawin ng presidente para masigurado na talagang lahat ng nakialam na umabuso sa flood control funds ay mananagot, Yusek. Okay, ganito ang nagsalita ang Pangulo. Yes, opo. During the SONA. Umpisa pa lang, last year na SONA, mahiya naman kayo, ang sabi ng Pangulo. Kailangan managot ang dapat na managot. Second, SONA na nabanggit niya ang flood control mess, nabanggit niya yung dating speaker. Ano pa ang kailangan? Salita pa ng Pangulo, utos na yan eh. So anong gustong gawin ni Congressman Toby Chanco? Si Pangulo mismo ang magbulat-lat at maghalungkat lahat ng ebidensya. Hindi ito trabaho ng Pangulo. Ang trabaho ng Pangulo, ipakita, ipaalam kung ano ang kanyang polisiya. Kung ano ang dapat na gawin. Meron tayong mga ahensya dyan na silang dapat na naghahalungkat ng ebidensya. Katulad niyan, halimbawa si Congressman Toby. Gaano ba kalalim yung alam niya? Mukhang marami naman siya alam. O di, bakit hindi po siya ang maghalungkat ng ebidensya at ibigay sa ombudsman? Okay, Wala ma'am. man pumipigil po kahit kanino eh. Ma'am, nabanggit yun na rin po yung SONA. Actually, kahapon, sinabi rin ni Congressman Chanco po yan na mixed signal yung pinahati ni Presidente sa kanyang SONA kaugnay ng pagsampa ng kaso naman sa dating speaker dahil hindi man lang daw binanggit kung sino bang dating speaker ang pinatuturingan. May binanggit po siya mga pangalan doon. Dating speaker din naman daw si Alan Cayetano. Dating speaker din naman daw sino pa ba? Si GMA, may binanggit pa siya doon, di ba? Mga dating speaker, ma'am. Bakit hindi daw pinaturingan kung sino bang dating speaker? Yung sinasabi ni Presidente. Sige, papatulang ko muna yung sinabi niya. Pero mamaya gagamit tayo ng logic. Sige po. Okay, sige. Kung pinapatungkulan niya, speaker at lahat ng speaker, o di mas maganda, lahat na ng speaker dati. Ngayon, at yung dati. O di ba, maganda pa rin yan? Walang sinisino. Pero gumamit naman tayo ng logic. Anong sabi niya after that? Hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. Pangulo siya ng Pilipinas. So, sino ba si Speaker Romualdez? Pamilya, hindi ba? Opo. So, anong ibig sabihin nun? Kanina niya pinatutungkulan yon. Kailangan niya ba bang banggitin ng diretsyo kung sino yung speaker? So, minsan gumamit tayo ng ilaliman natin ang ating pag-iisip, ang ating pag-aanalisa. Kasi, nasa konteksto kung paano niya ginamit ito.
Di kailangan na diretsahan sabihin kung sino. Pero kung gusto niya lahat ng speaker, mas maganda yun. Kasi kung meron namang kinalaman ang dating speaker, Mm-mm. kung sino man yan, o banggitin natin, halimbawa si dating speaker Alan Cayetano, o di mas maganda. Mhm. Lahat pa imbestigahan. Ma'am, meron din pong hinihiling ang kongresista na sana daw, isa sa mga gusto niya marinig at makita kay Presidente Marcos ay atasan ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na pwedeng makatulong dito sa paglutas, pag-iimbestiga at pagpapanagot sa flood control anomaly. Atasan na kumilos kayo, maglabas kayo ng lahat ng mga dokumento, lahat ng mga ebidensya na pwede makatulong sa investigasyon. Ito po bang bagay na ito ay nagawa na ng Presidente? Ma'am Weng, Opo. Ma'am Joel, Opo. Sir Joel, ang Pangulo ay Pangulo. Mm-mm. Sabi nga po natin, ang bawat salita niyan, polisiya na. Mm-mm. Ang bawat salita niyan ay utos na. So noon pa lang, nung unang sona pa lang, na dapat magpaimbestiga, di na po kailangan utusan. Mm-mm. Diretsa kung anumang ahensya yan. Kasi kailangan talagang kumilos kasi Pangulo po ang nag-utos Mhm. at nagsalita. Meron ba siyang nadinig na wag niyong kasuhan ang aking kaalyado, ang aking kaibigan? Di ba wala? Mhm. So, ibig sabihin yan, lahat. Ang sabi ng Pangulo, walang kulay, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kaalyado. Anong ibig sabihin yan? Walang sinisino. So, dun pa lang po dapat maliwanag yung mensahe ng Pangulo. Kaya nga po, kung sino man ang merong alam at lahat ng ebidensya, ilabas nyo na. Mhm. Kasi yan po ang utos ng Pangulo. Diba? Kaya, katulad ni Congressman Toby, maganda naman yung kanyang adhikain, nakikita po natin. Mhm. So, kung siya ay talagang agresibo, nasampahan ng kaso ang sino man, gusto nating ipabatid kay Congressman Toby, kayo na po ang maglabas ng makipagtulungan na rin po kayo sa ombudsman, sa DOJ, sa lahat ng ahensya para kung gusto niyo pong idemanda si dating Speaker Romualdez ay magawa na agad ng aksyon. Kasi noon pa po na isang Pangulo na lahat ng sangkot ay makasuhan. Kaya lang, due process, ebidensya, Mm-mm. na wala tayong nilalabag na batas. Hindi tayo pwedeng magplanta ng ebidensya or gumawa lang ng intriga. Mm-mm. Hindi yan ang direksyon ng Pangulo na dating ginagawa. Mm-mm. So, ayaw ng Pangulo na ganyan. Okay, ma'am, ito pa. Naku, baka lalo kayong masira ang umaga ninyo, ma'am, kasi with Uy, direct... wag naman. Naganda Oo ng nga po umaga. eh, oo nga Oo po, nga. ma'am, sorry. Pero kailangan ko po itanong sa inyo to, ma'am. With the recantation ng 4 na bodyguard, Yes, oo. umano ni dating Congressman Saldico, Mm. sabi ni Congressman Chanco na siya'y naniniwala na merong mas maimpluwensyang tao maliban kay dating Speaker Romualdez ang responsable po sa recantation. Ano daw mas may ano? Mas may merong malaking maimpluwensya. Mm-mm. Maimpluwensya po ang ginamit niyang salita. Maimpluwensyang tao. Maliban kay Romualdez ang responsable sa recantation. Ma'am, to set the record straight, meron bang kinalaman ng Malacanang do sa recantation nung 4, ma'am? Teka lang. Sabi ko sa inyo, may inis kayo No, eh. no, no. Hindi ako mainis. Ah, hindi ba? Teka lang. Opo. Sa kanya nyo itanong muna Oo. kung sino yung mas mataas na or mas maimpluwensya. Tinanong na namin yung sa Tinanong kanya, na namin, ma'am. ma'am eh. Sige. Opo. Sino daw? Wala siyang direkta sinagot. Opo. So, paano ako sasagot? Pero you don't feel alluded to. Hindi, Ang Malacanang ba oo, eh, kayo ba hindi hindi ba- niyo feeling na kayo yung Mm. pinatatamaan? Ako personally, Oo, sa Malacanang tumama. Opo. personally. No, kasi alam ko yung Pangulo eh. Mhm. Mm. Nabanggit din sa amin yan eh. Again wala akong babanggiting diretso kung sinong tao. Mhm. Ang gusto ng Pangulo, makasuhan. Mhm. Ang dapat nakasuhan. Pero Makasuhan, ang dapat na payaman. So, hindi ko na babanggitin kung sino. Opo. Pero dito po sa naging recantation ito, categorical USEC,
walang kamay ang Malacanang, wala kayong ginamit na anumang impluwensya para bumaliktad ang mga ito in favor para mawala yung pressure at bigat ng kaso o reklamo laban sa O dating speaker. humina ang kaso laban Yes. sa dating And kayo speaker. mismo, anong naging reaction ninyo nung narinig ninyong may nag-recant? So ibig sabihin, hihina ang kaso laban sa dating House Speaker. Hindi. Mm. Ang sa amin, kasi I will never be speaking in behalf Opo. of the former speaker. I am only speaking for the president. Mm-mm. Alam ko, as far as the president is concerned, all those statements made by the Maleta Boys against the president, they are all garbage. Mhm. As far as the president is concerned. Pero kung kanino man, kung sino man yung kanilang tinuturo, hindi ko na alam yan. Kasi hindi ko sila nakakausap, hindi ko alam kung anong partisipasyon nila. But I know the president. So, kung sino man ang pinapatungkulan ni Congressman Toby, Mm-mm. better ask him directly, sino yan? Mm-mm. Kasi hindi ako magre-react dyan. Mm. Kasi, maraming tao dito sa Pilipinas, Mm-mm. mas mayaman, powerful, maimpluwensya. Mhm. Pero hindi ibig sabihin na Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., na siya na ang pinaka maimpluwensya dito sa Pilipinas. Kasi minsan, mas maimpluwensya ang mas maraming pera. Miski na hindi sila presidente, ma'am. Kahit hindi presidente, Okay. kung maraming pera, maimpluwensya yan. Mm-mm. So dapat, bago ako sumagot, or kahit na ang Pangulo, Mm-mm. kung sino yung nagbibintang, kung sino yung gumagawa ng intriga, sa kanya nyo tanongin. Mhm. Kasi, kung hindi, baka naman hindi kasi Pangulo yung gusto niya sabihin. Mm-mm. Baka naman a certain parang ganito kalakas. Joel? Ako na naman, mama. Diba? Oo. Hindi. Kinakabahan ako, tinawag nyo na ako Mang Joel. Tumanda ako ma'am. Tumanda ako. Tumanda ang Hindi, feeling. nagkamali lang. Ano naman Okay. ako Naman, ma'am. Boses mo pa lang ay wow. Nagbibiro lang po ako, ma'am. Eto lang, ma'am. Eto ba, may kasong isinampa na po ang Department of Justice kay Vice President Sara Duterte, grave threats, ma'am, sa Quezon City RTC. Meron bang kinalaman ng palasyo po doon? Kasi ang impression kasi, bakit in the middle of a impeachment trial against the Vice President, nagsampa pa ho ng kaso sa local courts? Ulit talaga, bakit pa nagsampa? Again, sorry, you dulo. Ma'am, may kinalaman ba ang palasyo doon sa pagsasampa ng DOJ ng kasong grave threats laban po sa Vice Presidente? Kasi ang sinasabi ng ilang mga observers, meron ng kaso May impeachment trial na ngayon Nasa gitna tayo ng impeachment trial. Bakit kailangan sampahan pa ng kaso sa local courts? Alam mo kung pwede nga lang Opo. na ang Pangulo ay laging isipin ang mga pinagagawa ng Vice Presidente. Sana nga, di ba? Kailangan hindi kasi siya nakatutok kay Vice Presidente. Hindi siya nakatutok sa taong wala namang ginagawa at hindi nakakatulong sa kanya. So, kung kinakasuhan siya, huwag natin isisi sa Pangulo. Kasi, ginawa niya yan. Totoo namang nakita natin. Mhm. Pero Kulang pa nga yan. Actually, kulang pa yan. Ako as an ordinary citizen, as a lawyer, feeling ko kulang pa nga yung kaso na yan. Mhm. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi lang yan pananakot, hindi lang yan grave threats. Kasi sowing hatred yan talaga. The whole video. Mhm. Sowing hatred against the president, against the first lady, and maybe against the former speaker. Pero I will not be speaking for him. Okay. Ma'am, nabanggit nyo na lang bilang isang abogado. Tatanungin ko lang kayo bilang isang abogado. Tama ba yun na pwede mag-file ng kaso sa local court, sa isang korte, sa RTC, habang meron ng impeachment case labang sa isang impeachable official? Pwede ba yun hand in hand sabay? Magkaiba po kasi ang criminal case, Mhm. magkaiba din po yung impeachment. Iba po Yes. yung nature ng dalawa. Mm-mm. So sabi ko nga, kung papasampahan to ng plunder, pwede lang nasampahan ng plunder yan Mhm. For me kaya siyempre hindi man tayo makikialam sa ganyan. Mm-mm. Pero ito ay point of view of a lawyer. Yes. Opo. Plunder na may mga elemento
Mm. na pwede isampa sa kanya. Kasi wala siyang immunity from suit. Mhm. So, pwede siyang sampahan Mhm. ng kaso. So, dapat noon pa nga. Tama naman kayo, dapat nga noon pa. Mhm. Okay. Ma'am, ito lang kasi nga si presidente, si First Lady ang dalawa do sa tatlong pinagbantaan kaya nagkaroon ng kaso ng grave threats. Hindi ba nakonsulta ng DOJ sa Malacanang itong ginawa ho nilang pagsasampa ng kaso sa Quezon City RTC? Hindi eh. Hindi. Mhm. Otherwise, nalalaman ko agad. Pero, welcome naman yon. Welcome naman yung kung ano man sasampang kaso kasi basta may elemento. Ang Mhm. importante lang kasi dito ay gumana ang due process. Mm. Alam mo yun naman lagi ang gusto ng Pangulo eh. Kung may kakasuhan, hindi pwedeng shortcut. Hindi pwedeng nagpaplanta ka ng ebidensya. Ayaw natin maranasan yung naranasan ng ibang mga kababayan natin during the time of the Duterte. So ang gusto ng Pangulo, due process. Kung may kaso, kung meron mga elements of the crime na present, then go. Sampahan ng kaso. All right. Ma'am, okay lang kayo ha? Hindi naman namin nasira ang umaga ninyo. Ay, hindi. Okay Okay. pa. You can still ask questions if you want. Mayroon lang ako Eh, sa no bonus problem. question. Sige nga. Ma'am, Oo. sabi ni Secretary Vince Dizon, nasa may garbage crisis na tayo. At ang alam ko, pupunta si Presidente doon sa Parañaque ngayong umaga. Doon sa may matambak ng basura doon. Yung dagat ng basura. Meron bang Mhm. direktiba si Presidente dito sa krisis natin sa basura matapos niya masaksihan itong santambak na basura sa paligid Tsaka natin ma'am, after ng habagat? nasa ano na po tayo, international news agencies, ang ABC News. Dahil sa Pinicture na po basura. yan, yung basurang Dahil sa yan. Pati ang basura. CNN, ganun Oo. din. Yes, ma'am. Yes, oo, talaga pinaaksyonan yan. At ang alam din natin, kumbaga pinakilos agad ng Pangulo na yung basura na yan ay maisaayos at masolusyonan. So, tingnan po natin kasi dadalawin din po ng Pangulo kung ano na nangyari dyan sa basura na yan, kung paano ba natambak yan. And sabi nga niya, kailangan na talaga tayong porsigihin itong waste to energy natin na mga proyekto or, di ba, kailangan na to. Hindi pwedeng magtulog-tulugan dito. Kaya nga sabi natin, Weng and Joel, Mm. itong baha, itong pagbabaha, sinusolusyonan na. Kahit nga wala pa rin isang taon, no? Nandiyan dyan sa Sec Vince. Kahit pa paano may nakikita tayo. Pero inuunti-unti talaga ni Sec Vince kasi ang dami po talagang dapat solusyonan. Pero sana nga po, ang panganawagan din ng Pangulo, habang nagtatrabaho din po yung gobyerno, dapat po magtrabaho din po, yung obligasyon din po ng bawat Pilipino, gampanan po nyo. Kasi nakakabigat po instead na yung mga pumping stations natin gumagana, pag ganyang basura ang tatambak sa atin, wala pong gagana na mga mekanismo Mhm. na mismong gobyerno ang nagpapaandar at kumbaga sinisikap na tayo po ay maging maganda yung ating kondisyon habang may bagyo, pero nagpapabigat po kasi yung pagiging walang pakialam ng ibang mga Pilipino. Mm-mm. At yung mga Pilipino na walang ginawa kundi ma-make news. Ito po, Sir Joel and Ma'am Weng, panawagan din po namin to. Mm-mm. Madami pong nagpapakalat ng mga fake news, ginagamit po yung mga old pictures na pinapalabas na baha sa Bading Tawa. Nire-recycle Yes, ba? oo. Sana sa mga kababayan natin, maging mapanuri and plus, please lang po. Sabi nga ng Pangulo, iisa lang yung bansa natin. Hindi naman tayo laging pwedeng pamumulitika yung ginagawa nyo po para siraan yung administrasyon. Tapos lahat po ng ginagawa nyo ay kasinungalingan. So, wala po siyang idudulot Kundi Mhm. iangat lang kung sino man yung iniidolo po ninyo. Pero hindi po yan para sa iniidolo nyo Ang kailangan natin gawin ngayon, magkaisa tayo para sa bansa. Iangat natin yung bansa natin, hindi yung puro kayo paninira. Tapos, para ibagsak yung gobyerno, nagtatrabaho naman po yung gobyerno. At malamang yung iniidolo nyo, baka yan yung mga hindi nagtatrabaho. Kaya please lang po, magkaisa tayo. Kung Pilipino man kayo at walang ibang bansang nasa likod po ninyo, nakikiusap po kami. Magkaisa po tayo at itigilan niyo po yung fake news. All right. Yusek Claire, Thank you. have a Magandang good umaga morning, po. ma'am. Have a good morning. Good morning po. Mag-ingat Magandang kayo. Good morning. umaga, Ma'am Weng and Sir Joel.
Si Undersecretary Claire Castro, Presidential Communications Office, Palace Press Officer, mga kapuso. Sa ating pagbabalik,